Guys, mayroon pong bad news ngayon kay Senator Rodante Marcoleta. So, ayun na nga guys, kapapasok lamang mga sangkay nitong balita, no? Pag-usapan po natin saglit. Kasi nga po, naglabas daw po ng malaking pasabog ang ombudsman laban po kay Marcoleta. Naku, matindi to. Pag-usapan po natin mga kababayan. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, may kita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, rekta po tayo. Ito kasi ang balita. Ayan. Mayroon pong inilabas na ayon dito, precautionary o hold departure order kay Marcoleta, mga sangkay. Eto. At iba pa, hiniling ng ombudsman. So, hiniling daw po ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kina Senator Rodante Marcoleta, dating Quezon City Representative Michael Defensor or Mike Defensor, mga sangkay, at negosyante na sina Joseph Espiritu at Aristotol Veray. So, ilan sila? 4, mga sangkay. Oh my goodness. Ano ang nangyayari na naman, mga sangkay? Ito po yun. Pasok na pasok po sa mga kaganapan ngayong gulo, no? Painit ng painit yung sitwasyon eh. Ayan. Breaking news ito, guys. So, paano na to? Tapos, isa pa sa ano ngayon, mga sangkay, problema ng majority, kasi nga po, si Jinggoy din po, mga sangkay, nanganganib na. Kaya nga po yung interpretasyon dito, sa side naman ng mga DDS, yung naratibo nila dyan, sasabihin nila na napaghahalataang iniipit na sila. Yun yung naratibo nila, mga sangkay. Kasi, ano daw gustong makuha daw yung Senado ng minority ngayon nila. Alam nyo na yun kung sino-sino sila. Yun yung argumento ng mga DDS. At sinasabi pa nga po ni Baste Duterte na we are under, no? Nasa martial law era daw po tayo. Undeclared martial law. Which is ako, mga sangkay, medyo di po ako naniniwala doon kasi maraming mga vlogger pa rin ng mga DDS, ang bibigat magsalita, 'di ba? Pero hindi naman po nadadampot. Kasi kung martial law tayo ngayon, mga sangkay, ura-ura, wala na, mabilis lang po 'yun. Kapag nagsalita ka sa gobyerno, yari ka. Ganun 'yun. So ngayon, mga sangkay, ito yung malaking problema ng ating senador na si Marcoleta. Kapag pinagbigyan ito ng Sandigan Bayan, yari. Mukhang seryoso no? Kaugnay po ito, mga sangkay, sa kung maaalala nyo, guys, 'di ba yung issue na itong si Senator Marcoleta ay nakakuha ng isang sponsor mula po sa mga negosyanteng ito. Itong mga nakasulat dito. No, at sinasabi nga po, mga sangkay, na hindi daw po dineklara ni Senator Marcoleta. Kaya kinasuhan ng I think plunder po ata ito, mga sangkay. Ito basahin po natin itong ayan. Tingnan natin. May 25, 2026, Monday, 4:15 p.m. 2nd Division Courtroom, second floor, right wing. All divisions are participating manual raffle. Sabi dito, case number, ito po yung kaso. Case title, People of the Philippines, Rodante Marcoleta, Michael Tan Defensor. Ito to. Tapos, offense, plunder, violation of, PD 46
indirect bribery. So ito po yung kaso niya ngayon mga sangkay, yung offense. Na hindi ko alam kung anong gagawin dito ng iglesia. Siyempre, ang maiipit nito, kabrader na po nila. Kabrader po ng mga iglesia. So, I don't know. Pwede silang mag-rally. Hindi natin alam. Maraming posibilidad na mangyayari mga sangkay. No? Pero ayun na nga po, nasa delikadong sitwasyon ngayon. Si Rodante Marcoleta at itong si Mike Defensor Santiago. Mike Defensor lang pala. Walang Santiago. Pambira. Yan na, mga sangkay. Talagang magkakaipitan na po ito. Tingnan po natin yung komento ng taong bayan tungkol dyan. Ayon po kay Chinine, lilipad diyan ay yung wig niya. Hoy, bakit naman? Wag niyo idamay yun. Sabi naman ni Joel, double time si Boying. Ganyan dapat, mabilis ang aksyon. At ito na ang gipitan. Yun na nga pang sinasabi po ng mga taga-suporta. Mga sa side po ito ng mga Duterte supporters. Gipitan daw po talaga. Yun po. Hindi ko nga alam mga sangkay kung ano to eh. Kung halimbawa, panggigipit po ito, I don't know kung effective ito. Kasi ang isa sa pwedeng maging epekto na ito, mga sangkay, lalong magagalit yung mga taga-suporta. So, mas makakakuha sila ng mas makakakuha sila ng atensyon at simpatiya mula po sa ilan sa ating mga kababayan. Ganun po talaga mangyayari dyan. Kunwari nagulat kami, lahat ng kontra ngayon may kaso. Yan po yung argumento nila. Magtatanggal lang po yan ng piluka. Makakatakas na yan si Marco Beta, sabi po nitong formidable. Ayan, sabi ni Sebastian, ayan na si Low Bender. Sabi naman ni Ramiel, ang sipag talaga ni Boying. Grabe, no? Sabi dito ni Abra, bilisan nyo na. Baka magsimula na ang Blue Ribbon, mapatawag lahat ng sangkot at mapangalanan lahat. Yun nga po mga sangkay yung ngayon. Crucial. Kasi nga po, yung Senate Blue Ribbon Committee, nilabas na, nilatag na. Mabigat po eh. Mabigat po yung mga nakasulat doon, mga pangalan, mga sangkay. Kaya, kailangan nilang, ang argumento ng mga DDS dito, kailangan may mahablot. Halimbawa, si Marcoleta, si Jinggoy. Kapag wala na po doon, makukuha na po ng majority. Balik ulit mga sangkay sa normal o balik na naman po sa kanila ang pwesto. So, hindi na po matutuloy yung expose na gagawin ng mga DDS sa Senate Blue Ribbon. Alright? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Lumalala, no? Lumalala ang bakbakan ngayon. Matindi to. Abang-abangan po natin to, mga sangkay. Ano po ang inyong mga opinion? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.